Kabanata 2441. Si Claudius ay hindi pa nagsalita ng maraming mga cultivator mula sa North Sea Barbaric clan sa tabi niya ay nanunuya kay Blake. Banibiro mo ba ako? Kung ang North Sea Barbaric clan ay hindi karapat-dapat, kung gayon sino ka? Nabanggit ang isa sa kanila na naiinis. Bagaman si Claudius ay hindi isang antas na 7 Paragon tulad ni Tristram, ang kanyang antas ng 6 na Paragon power ay ginawa pa rin siyang isa sa mga prodigy sa North Sea Barbaric clan. Tiyak na manalo siya sa isang labanan laban sa anumang pangunahing mga alagad mula sa iba pang mga sagradong lupain. Bukod dito, ang kanyang swerte sa Starry Sky Battle Space ay mahusay na mabuti. Natagpuan niya ang ilang mga kapwa-miyembro ng angkan, at ang kanilang kolektibong suporta ay nagpalakas ng tiwala ni Claudius. Kaya, nagpa siya si Claudius na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang piraso ng flame gold. Walang paraan na simpleng ibigay niya ito. Ang mukha ni Blake ay nagdilim sa banta ng mga miyembro ng Barbaric clan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espiritual na kayamanan at sinabi sa isang malamig na tono, "Kung iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa inyong lahat." Si Blake ay isang antas na 6 na Paragon, na ginagawang puwersa siya na maibilang. Habang si Claudius ay may maraming mga tao sa kanyang tagiliran, si Blake ay walang balak na madaling ibigay ang piraso ng flame gold. Ang kahalagahan ng banal na ginto ay hindi masabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang material na maaaring magamit upang gumawa ng proteksyon ng mga banal na armas. Ang isa ay maaaring posible na gumawa ng isang tunay na sandata ng celestial kung mayroong sapat na banal na ginto. Sa pag-iisip, si Blake ay hinugot ang kanyang gintong halberd na mabangis, at ang isang hugis na gintong ilaw ay agad na nakapaloob sa buong sinaunang palasyo. Ang marilag at surging aura na nagmula sa ilaw na ginawa ang nakapalibot na puwang na malinaw na nanginginig at masisira. Si Claudius ay sumigaw at nanunuya sa pag-atake ni Blake, parang hindi ka rin susuko. "Well noon, gagawin kitang sumuko." Ang flame gold ay isang dapat na mayroon para kay Claudius. Sa maraming mga kapwa-miyembro ng angkan sa tabi niya, kasabay ng kanyang sariling kakilakilabot na lakas, ang pakikitungo kay Blake ay natural na higit sa sapat. Itinaas ni Claudius ang kanyang kamao at sumuntok. Ang kamao ay kahawig ng glow ng madaling araw na sumabog mula sa kalangitan tulad ng isang haligi ng ilaw. Sa isang instant, ito ay nag-deflect ng papasok na pag-atake sa halberd. Sumimangot si Blake nang makita niya iyon, ngunit hindi siya sumuko. Sa susunod na sandali, sisingil siya pasulong, at tinangka na sakupin ng direkta ang flame gold. Gayunpaman, hindi binigyan siya ni Claudius ng pagkakataong gawin ito. Agad siyang nag-gestured para sa maraming mga kapwa-miyembro ng angkan na palibutan si Blake. Sa labas ng sinaunang palasyo, si Severin ay may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang napansin niya ang patuloy na labanan sa kanyang banal na pandama. Hindi niya inaasahan na makatagpo siya ng flame gold at ni Blake kaagad pagkatapos lumabas ng sinaunang palasyo. Nang walang pag-aatubili, lumipad siya patungo sa sinaunang palasyo, na hindi binibigyang pansin ang pagtatago ng kanyang sariling aura. Tulad ng paglapit ni Severin sa sinaunang palasyo, agad na naramdaman ni Claudius sa loob ng isang hindi pamilyar na presensya. Ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki, at mabilis siyang sumigaw, "Sino ang nandyan?" Bilang tugon sa sigaw na ito, maraming mga barbaric cultivator ang nag-redirect ng kanilang pansin patungo kay Severin. Naging komplikado ang ekspresyon ni Blake nang lumitaw si Severin sa kanilang linya, at sinabi niya, "Ito ka." Inaasahan ni Blake na ito ay isang tao mula sa angkan ng Menzi, na hindi inaasahan na ito ay si Severin, ang kanyang kaaway. Habang si Blake ay nagsuot ng isang komplikadong ekspresyon, ang ekspresyon ni Claudius at ang iba ay nagbago ng malaki. Noong binuksan ng Starry Ancient Palace, nasaksihan nila si Severin na nag-iisa na pinipigilan sina Drake at Wenzel. Bukod dito, ang kahangahangang pagraranggo ni Severin sa All-Era Prodigy rank ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. "Haha, gaano ako kaswerte dito. Pumasok lang ako sa Starry Ancient Palace at gayon pa man nakatagpo ako ng isang mahalagang kayamanan tulad ng flame gold." Sinabi ni Severin na may isang ngiti habang pinapasok niya ang sinaunang bulwagan.
Severin, narito na kami, kaya't ang piraso ng Flame Gold ay kabilang sa amin, ang Northsea Barbaric Clan. Mangyaring huwag magkamali tungkol doon. Binalaan siya ni Claudius na may makitid na mga mata. Bagaman nadama niya ang ilang pag-aalala kay Severin, naniniwala siya na si Severin ay isang antas lamang na apat na Paragon ay hindi masisira ang kanilang pagtatanggol kung magtatrabaho siya kasama ang kanyang mga miyembro ng angkan. Hindi bababa sa pagkatapos ay magkakaroon siya ng isang pagkakataon upang maangkin ang piraso ng Flame Gold. Malamig na tumawa si Severin bilang tugon sa banta ni Claudius. Oh, paanong walang katotohanan? Ang banal na ginto ay hindi inaangkin ng sinuman, kaya paano ito maituturing na pag-aari ng iyong Barbaric Clan? Nakakita ng determinadong ekspresyon ni Severin, si Claudius ay hindi na nag-aksaya ng kanyang hininga. Nagpalitan siya ng isang sulyap kasama ang ilan sa kanyang mga kapwa miyembro ng angkan, at sa susunod na sandali, 6 na buff at matataas na Barbaric Clan Cultivator, lahat sa antas ng 5 Paragon, ay mabilis na sinalakay si Severin ng magkakaisa. Samantala, mabilis na sumugod si Claudius patungo sa gitna ng bulwagan, kung saan matatagpuan ang Flame Gold. Inilaan niyang masecure muna ang banal na ginto. Nasaksihan ang mga aksyon ni Claudius, agad na itinapon ni Blake ang gintong halberd na hawak niya sa kanyang kamay. Ang higanteng halberd na hiniwa sa pamamagitan ng hangin sa isang hindi kapanipaniwalang bilis, na kumalas sa malalaking bahagi ng void. Nagdala ito ng isang kakilakilabot na momentum habang ito ay bumagsak kay Claudius. Humihingi ka ng kamatayan. Si Claudius ay naiinis upang makita si Blake na matapang na makagambala sa kanya sa kritikal na sandaling iyon, sinulyapan siya ng matinding galit. Pagkatapos ay nabuo niya ang mga seal ng kamay, at pinindot ang kanyang mga palad laban sa void. Ang isang nakakatakot na claw imprint na material, at hinawakan nito ang higanteng halberd. Kasunod nito, galit na si Claudius na binabalik ang halberd kay Blake, at mabilis itong nasaktan patungo sa huli na may isang kakilakilabot na puwersa. Samantala, si Severin, na nakaharap sa pagkubkob ng maraming mga Barbaric Cultivator, ay pinakawala ng buong saklaw ng kanyang paglilinang. Ang mapang-api na aura ng isang kumpletong antas ng 4 na Paragon na inilabas, ay nagdulot ng mga ugong sa nakapalibot na void. Mula sa mga shattered na bitek ay lumitaw ang malawak na mga elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Mga kalalakihan, itigil niyo siya, sigaw ng nangungunang Barbaric Cultivator habang tinitingnan ng maingat si Severin. Siya ay matatag at pinalamutian ng mga nakapangangilabot na pattern sa kanyang mukha. Ang iba pang mga Barbaric Cultivator ay nauunawaan na hindi nila maharap si Severin ng one-on-one. Ang kanilang layunin ay upang bumili ng oras para kay Claudius upang makuha ang banal na ginto at umatras. Gayunpaman, hindi kailanman bibigyan sila ni Severin ng isang pagkakataon. Napangiti si Severin sa mga Barbaric Cultivator na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang kamao. Ang kanyang magulong konstitusyon, na nabuo na sa mahusay na tagumpay, ay pinakawala ng isang marilag na pagsulong ng sigla, at bamaha sa buong katawan ni Severin tulad ng usok. Ang kanyang kamao na sumulong na pinahusay ng milyon-milyong pounds ng puwersa ay nagpang-inig sa nakapalibot na espasyo, at lumusot sa hangin na may hindi mapigilan na momentum. Ang mga mukha ng mga Barbaric Cultivator ay agad na nagbago habang natanggap nila ang suntok. Ang kanilang mga pupils ay gumalaw ng malaki. Paano siya magiging napakalakas? Imposible. Paano magiging mas malakas ang kanyang pisikal na lakas kaysa sa aming Barbaric Clan? Ang mga mukha ng Barbaric Clan ay parang mapotla na papel, at napuno sila ng takot. Hindi nila naisip na ang isang tao ay maaaring malampasan ang pisikal na katapangan ng kanilang sariling mga miyembro ng Barbaric Clan. Bukod dito, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay malakas na tinanggihan ng mga kamao ni Severin. Ang surging energy ni Severin at nakakatakot na pisikal na lakas ay nagpabalisa sa mga Barbaric na Cultivator, na iniwan silang masungit. Naramdaman pa nila na parang ang kanilang mga dibdib ay sinaktan ng isang napakalaking bundok, na nagiging sanhi ng espiritual na enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan na tumagilid. At ang mas nakakatakot ay ang dalawa sa mga mahina na Barbaric Cultivator ay ganap na napinsala ang kanilang mga pisikal na katawan.
Ang kanilang buong katawan na kahawig ng mga sirang mga manika ay nagbabalik ng magkasama. Hey, napakarami ang hindi nyo alam, sabi ni Severin na may malamig at walang malasakit na ngisi nang makita niya ang mga natatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Umalis, o ito ang inyong kamatayan. Nahaharap sa banta ni Severin, ang nasugatan at natatakot na mga cultivator ay walang pagpipilian kundi ang tumabi at hayaan siyang sumulong. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na naayos sa puso ni Claudius nang makita niya ang kanyang mga kapwa-miyembro ng angkan na natalo ni Severin. Alam niya ang kakilakilabot na lakas ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay may kakayahang hawakan ang kanyang sarili laban sa parehong kina Drake at Wenzel. Habang si Severin ay nagkaroon ng isang elite quality na espiritual na kayamanan at isang Royal Paragon Protective Charm, ang mga ito ay mga facet lamang ng kanyang pangkalahatang kapangyarihan. Naunawaan ni Claudius na kahit na pinamamahalaang niyang talunin si Blake at masecure ang banal na ginto, ang pagtakas na hindi mahuhuli ay patunay na isang mapaghamong gawain. Nahaharap sa dalawang pagpipilian, tinimbang ni Claudius ang kanyang mga pagpipilian. Isang pagpipilian na kasangkot sa paghikayat kay Blake na sumali sa kanilang puwersa at talunin si Severin nang magkasama bago magpasya kung sino ang makakakuha ng Flame Gold. Ang iba pang pagpipilian ay ang simpleng pag-atras. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, sa huli ay nagpasya si Claudius na hilingin kay Blake na sumali sa kanilang puwersa. Ayaw niyang sumuko sa pagkuha ng Flame Gold. Kapag nag-isip siya, agad siyang nakipag-usap kay Blake sa pamamagitan ng banal na pandama, na nagsasabing, Blake, nakita mo ito sa iyong sarili kung gaano kalakas si Severin. Paano tayo magtutulungan upang mapupuksa muna siya, at pagkatapos ay pag-uusapan natin kung sino ang makakakuha ng Flame Gold. Kung hindi man, ni isa sa atin ay hindi makukuha ito. Oh, at ano ang makukuha ko rito kung sumali ako sa iyo, tanong ni Blake na may ngisi. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa sa kanila ay nakikipaglaban sandali lamang, kaya ang biglaang pagbabago na magkaroon kay Claudius na humihiling ng kooperasyon. Kahit na si Blake ay nagbigay ng malalim na puot kay Severin, hindi siya masigasig na makipagtulungan sa isang tulad ni Claudius. Nang makita na hindi tinanggihan ni Blake ang ideya, nakita ni Claudius ang isang pag-asa. Agad siyang sumagot sa pamamagitan ng banal na pandama. Bibigyan kita ng 27 baitang na halamang gamot. Natatakot sa pag-aatubili ni Blake, binigyang diin ni Claudius ang kalubhaan ng sitwasyon. Blake, kailangan mong maunawaan na kung hindi tayo sumali sa ating mga puwersa, walang pagkakataon tayo laban kay Severin. Sa pagbanggit nito, naalala ni Blake ang kanyang labanan sa ika-9 na prinsipe ng Great Flare para sa Metal Oro sa Meteorite Belt. Bumalik noon, nakipaglaban siya ng mabangis kay Elrond, para lamang makikinabang si Severin sa huli. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng isang pangmatagalang sama ng loob sa puso ni Blake, na nagdulot sa kanya ng malalim na sama ng loob patungo kay Severin. Ito ang sama ng loob na humantong sa sinasadyang pagkalat ng impormasyon, na nakakaakit kay Halbert na haminin si Severin para sa mga piling kalidad na kayamanan ng espiritual. Nakaharap sa isang sitwasyon na katulad ng nakaraan, nag-isip si Blake ng ilang sandali bago tumanggo sa pagsang-ayon. Magtiwala ako sa iyo sa oras na ito. Natuwa si Claudius sa kasunduan ni Blake. Nang walang karagdagang salita, agad niyang na-redirect ang kanyang pansin patungo kay Severin. Inihayag niya ang kanyang kamay, at tinawag ang isang 7 talampakan na espada sa kanyang pagkakahawak. Ang mahabang espada ay nagnining na may gintong ilaw, at lumitaw ang isang malamig at matalim na pagpatay na hangarin. Ang aura ng elite quality na espiritual na kayamanan ay agad na lumusot sa buong sinaunang bulwagan, na binubutas ang tanso na sahig sa ilalim ng kanilang mga paa na may mga butas na kasing laki ng kamao. Severin, maaari tayong magpanggap na walang nangyari kung umalis ka ngayon. Nagbabala si Claudius, hindi mapigilan ni Severin na tumawa bilang tugon. Haha! Sa palagay mo ba sa sarili mong pag-iisa, ay maaaring mo nang ibagsak ako? Hindi man lang siya nagpakita ng labis na pag-aalala para sa isang antas ng 7 Paragon na si Wenzel, kaya bakit siya matakot kay Claudius, siya lamang ay antas 6 na Paragon. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong kasama. Si Blake, na nakatayo sa tabi ni Claudius, ay nagsalita ng malamig.
Nang makita ito, tumahimik sandali si Severin, na pinag-isipan ng hindi inaasahang alyansa sa pagitan ng dalawa na nakipaglaban tulad ng mga mortal na kaaway ilang sandali lamang. Gayunpaman, nanatili siyang walang takot. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay, at agad na tinawag ang Scarlet Sky Sword. Ang sword wheel ay sumulong, na tinusok ang hangin tulad ng isang nagliliwanag na araw, na nagpapaliwanag sa buong sinaunang bulwagan. Dalawang surging sword beam agad na bumagsak mula sa Scarlet Sky Sword, na napunit sa puwang kasama ang kanilang mga landas. Si Claudius at Blake ay mabilis na nagbantay mula sa kaliwa at kanan bilang tugon. Itinaas ni Claudius ang kanyang gintong longsword, na nag-infuse nito ng isang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang talam ay nagliliwanag ng isang nakakatakot na aura, na parang nakaharap sa isang hurno ng langit at lupa, at ang marilag na aura ng mga piling tao na kalidad na kayamanan ay tinusok sa pamamagitan ng void. Kasabay nito, idinipensa ni Blake ang gintong halberd sa kanyang kamay na mabangis, na naglalayong isang malakas na welga kay Severin. Dahil sa epekto, ang puwang sa loob ng 100 bakuran na radius ay nasira sa malalakas na pagsabog ng matinding shockwaves. Sumimangot si Severin. Ang gintong karagatan na tulad ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan ay sumulong, at sa susunod na sandali, ang Flameless Pinnacle ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang Flameless Pinnacle ay tumaas sa kalangitan, na nagbago agad sa isang mataas na bundok na 20,000 yarda, na pinipigilan sina Claudius at Blake na may isang hindi magkatugma na puwersa. Dam ito, sumusumpa sa ilalim ng kanyang hininga, si Claudius ay lumusot sa kanyang gintong longsword na masigla. Hindi mabilang na mga gintong sword beam ang pinutol sa puwang, na naglalayong masira ang void habang sila ay sumulong patungo kay Severin. Ang mga pag-atake na iyon ay wala kay Severin, ngumisi siya sa papasok na mga pamamaraan ng banal. Nang walang pag-aatubili, hinampas niya ang isang suntok. Ang suntok ay nagniningning tulad ng isang nagliliwanag na araw, na may isang walang katapusang kapangyarihan ng kalawakan na bumagsak sa loob. Sa isang instant, isang hindi kilalang higanting bituin ang lumitaw sa likuran ni Severin. Sa isang sulyap ng isang mata, ang malawak na kapangyarihan ng kalawakan na nakalagay sa isang stone mill-size na fist beam, at walang awan na kumalas sa paparating na mga beam ng espada. Ang natitirang puwersa pagkatapos ay sinaktan si Claudius nang hindi nawawala ang anumang momentum. Sa sandaling iyon, nadama ni Claudius na parang natamaan siya ng isang napakalaking bundok. Ang lahat sa kanyang dibdib, buto-buto, at panloob na mga organo ay kumalas, na nagiging sanhi ng dugo na lumabas sa kanyang mga labi. Bago pa umiwas si Claudius, ang ilaw na haligi mula sa Flameless Pinnacle ay agad na sumulong, na nahuli siya sa bantay. Ang puwersa ay mabangis na tinapik sa pamamagitan ng kanyang katawan, at masungit na kumalas sa kanyang matatag na laman. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang katawan ni Claudius, na nagiging isang ambon ng dugo sa kalangitan. Nasaksihan ito, nakaramdam si Blake ng isang panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Nang walang pag-aatubili, lumingon siya na may balak na tumakas. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikitungo kay Claudius, hinihit ni Severin ang kanyang tingin kay Blake. Ang Flameless Pinnacle sa kanyang kamay ay umungol habang bumaba ito ng labis na lakas. Hindi. Ang isang pakiramdam ng walang uliran na takot ay lumusot sa puso ni Blake nang makita niya ang papalapit na kalidad ng espiritual na kayamanan. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang sumisigaw siya sa kakilakilabot. Kabanata 2445. Hindi inaasahan ni Blake na si Claudius ay maaari lamang humawak ng ilang sandali bago ganap na patayin ni Severin. Nang inig ang kanyang gulugod at nanindig ang balahibo sa kanyang buong katawan sa sandaling naramdaman niya ang nakamamatay na aura na nagmula sa Flameless Pinnacle. Mabilis siyang nagising sa kanyang pagkabigla, at hinawakan ang gintong halberd sa kanyang kamay ng pahalang. Pagkatapos ay walang ingat na ibinuhos niya ang kanyang espiritual na enerhiya dito, na nagiging sanhi ng espiritual na kayamanan na maglabas ng isang kakilakilabot na pagpatay na aura, sa gayon halos ito ay naging matatag. Matapos gawin ang lahat, malakas na itinapon ni Blake ang gintong halberd sa kanyang kamay patungo sa papalapit na Flameless Pinnacle.
Kaagad pagkatapos, lumingon siya at sinubukan na makatakas. Malamig na kinut siya ni Severin nang makita niya iyon. Pagkatapos ay nanunuya siya, sa palagay mo ba maaari kang makatakas? Nagpasya na si Severin na huwag hayaang lumayo si Blake sa sandaling nagpasya siyang salakayin siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malalim na sama ng loob sa pagitan nila pagkatapos ng kanilang huling labanan. Bukod dito, hindi pinapayagan ni Severin si Blake dahil sa pagtuklas ng Flame Gold. Kapag kumalat ang balita ng espiritual na bagay, walang alinlangan na maakit ang pansin ng mga saintmen at banal na tagapagmana. Sa makatuwid, sa ilalim ng mga ganitong kalagayan ay hindi maaring hayaang tumakas si Blake. Nakikita ng pagtatangka ni Blake na gumamit ng isang espiritual na kayamanan upang hadlangan siya at sakupin ang pagkakataon na tumakas. Ang nakamamatay na sword wheel sa katawan ni Severin ay lumusot sa void at agad na sumisid sa buong sinaunang palasyo. Sa susunod na sandali, ang Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay na kung saan ay naglalabas ng isang nagninangas na apoy na aura ay binago sa isang araw na nakabitin sa hangin. Ang makinang na walang kamatayang ilaw ay sumabog mula dito habang pinalabas nito ang isang nakasisindak na sinag ng espada. Ang matalim na sinag ng espada ay tinangay sa pamamagitan ng hangin, na sinisira ang void, nilipol ang lupa, tubig, apoy, at mga elemento ng hangin na lumabas mula sa mga spatial rift. Sa wakas, walang tigil na sinaktan nito si Blake na may lakas ng isang makapangyarihang kulog. Nagbago ang mukha ni Blake nang makita niya ang nakasisindak na sinag ng espada na lumapit sa kanya, at siya ay naging malabo. Mabilis niyang nakuha ang isang espiritual na kagandahan ng kayamanan mula sa kanyang storage ring upang magamit bilang isang pagtatanggol. Matapos gawin iyon, napansin ni Blake ang kanyang kakanyahan ng dugo upang maisaaktibo ang isang diskarte sa teleportation. Ang kanyang buong katawan ay inilipat sa bilis ng kidlat, na mabilis na lumalabas mula sa sinaunang lugar ng templo. Nang makita ito, inalog ni Severin ang kanyang ulo at tumawa. "Ha! Sa palagay mo ba ay makatakas ka?" Sa sandaling siya ay nagsalita. Ang nakasisindak na sinag ng espada na pinakawalan mula sa Scarlet Sky Sword ay pinutol sa pamamagitan ng espiritual na kagandahan ng kayamanan na humaharang sa landas nito. Sa pamamagitan ng isang marahas na pagsabog, ang sinag ng espada ay pansamantalang naharang bago ito ganap na kumala sa espiritual na kagandahan ng kayamanan na itinatag ni Blake. Kasunod nito, mabilis itong sinaktan si Blake sa kalagitnaan ng hangin na may hindi natapos na puwersa. Hindi. Ang sword beam ay tumagos sa kanyang katawan, na napunit siya sa hindi mabilang na mga fragment sa isang instant. Sa huli, sumabog siya sa isang malawak na ulap ng dugo. Ang kanyang kahabag-habag at sama ng loob na hiyaw bago ang kanyang kamatayan ay sumigaw sa Starry Sky lang. Hindi kalayuan, maraming nasugatan na mga cultivator mula sa North Sea Barbaric Clan ang nagsusuot ng mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa, ang kanilang mga mukha ay napapahamak. Hindi nila naisip na si Claudius at Blake ay mapapatay ni Severin ng ganoon kadali. Nasugatan na, ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay tila imposible. Kung sila ay nasa sapatos ng kanilang kalaban, katulad din silang tumanggi na magbigay. Pagkatapos ng lahat, ang pagtakas mula sa isang kalaban ay magdaragdag lamang sa panganib. Bukod, ang Flame Gold sa harap nila ay sapat na mahalaga upang makakuha ng isang siklab ng galit kahit na mula sa Supreme Paragon. Ang panganib na sumailalim sa paghahayag nito sa ibang mga tao ay hindi mailarawan, at hindi papayagan ni Severin ang sinuman na makatakas at maipasa ang mensahe na iyon. Sa pagsasaalang-alang sa lahat, ang kanilang pinuno, ang matangkad na figure na may isang perpektong yugto ng antas ng 5 Paragon na nakamit, ay nagbigay ng isang sulyap sa kanyang balikat sa kanyang mga kasama bago sumugod patungo kay Severin na may matinding tukoy na hitsura. "Ito ay sa pagitan mo at sa akin." Ipinahayag niya. Alam ni Mr. na ang mga logro ay nakasalansan laban sa kanya, kung kaya napagpasyahan niyang gumawa ng pangwakas na paninindigan sa pag-asang mabuhay. Sa kasamaang palad, pinilit niya ang lakas ni Severin. Habang papalapit siya sa loob ng 100 talampakan kay Severin, ang Sky Soil Zenith kasama ang kasaganaan ng kalangitan at enerhiya ay biglang tumindi ang gintong glow na nagpakawala ng isang nagwawasak na puwersa mula sa void. Si Mista at ang kanyang mga kasama ay agad na nadurog.
Matapos harapin ang natitirang mga kalaban, inalis ni Severin ang Sky Soil Zenith at umakyat sa hangin. Kinurot niya ang kanyang mga daliri tulad ng isang kuko at inabot ang lokasyon kung saan nakilala nina Blake at Claudius ang kanilang pagkamatay. Mula roon, kinuha niya ang 2 storage ring mula sa loob ng madugong ambon. Gamit ang mga singsing, ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang malakas na sirain ang mga nagtatanggol na pormasyon sa mga ito. Isang anyo ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinuri niya ang mga nasamsam. Ang aking mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Ang pagnakaw ay lumampas sa aking mga inaasahan, sabi niya. Kabilang sa mga pag-aari ni Blake ay maraming mga halamang pang-7 baitang, at 2 mint-kondisyon na higit na kalidad na mga kayamanan. Ang una ay kahawig ng isang tagahanga na ginawa mula sa mga balahibo ng isang ibon na celestial at nag-radiate ng isang kulay. Samantala, ang isa pa ay isang kaldero na may sukat ng palad mula sa pinong ginto at metal oro na nagpalabas ng isang regal aura. Ang natitirang mga halamang 7 baitang ay pantay na kapansin-pansin, at ang bawat isa ay may kakayahang mapahusay ang pagiging epektibo ng mga tableta na pang-8 baitang bilang mga pandagdag na sangkap. Matapos itago ang mga kayamanan, pinihit ni Severin ang kanyang pansin sa singsing ni Claudius. Inabot niya ito sa kanyang banal na pandama at nakita ang isang nakasisilaw na hanay ng ilaw. Ito ay halos tulad ng pagtapak sa isang pavilion ng mga kayamanan. Ang kanyang pagtataka ay lumubog sa pagtingin ng isang garapon ng likido na naglalabas ng isang mabangong aroma at malabo na berdeng glow. Ito ay chalcedonic espiritual na likido. Bulalas niya. Siya ay naging nasa sabik matapos maalala kung paano niya ginamit ang katulad na likido upang madagdagan ang kanyang pagkamit sa pagpasok sa Starry Sky Battle Space. Ang sangkap ay napakahalaga para sa pagpipino ng tableta, dahil pinalakas nito ang pagiging epektibo ng mga tableta sa 7 baitang ng doble. Masigasig na inalis ni Severin ang mahalagang likido at nabanggit. Haha! Ngayon na mayroon ako nito, tiwala ako na makalikha ako ng 7 baitang na may mataas na ranggo na tableta, o marahil kahit na mga tableta na pang-8 baitang sa sandaling lumabas ako dito. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang pangwakas na pagsuri sa mga storage ring at kinuha ang anumang nais niya mula sa mga ito bago sunugin ang mga ito ng Lotus Wildfire upang burahin ang anumang mga bakas na maaaring payagan ang mga Menzies o ang mga Barbaric clan na habulin siya. Nasiyahan sa pag-iingat na kanyang ginawa, umakyat si Severin sa sinaunang palasyo, gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang makuha ang piraso ng flame gold na nakalutang sa hangin. Kahit na maliit at halos kasing laki lamang ng isang palad, naglalabas ito ng isang nagninangas na init na tila nais na makatakas mula sa kanyang pagkakahawak. Habang ang apoy ay umungol ng matindi at sinubukan na lumusot, hinabol ni Severin ang kanyang mga labi. Manatiling ka, huwag subukang makatakas. Kasunod ng kanyang utos, isang napakalawak na pagsulong ng espiritual na enerhiya ang sumabog mula sa loob niya, at nagawa nitong pigilan ang apoy kaagad. Ang flame gold ay bumagsak at tahimik na nagpahinga sa kanyang palad. Kasunod ng isang maikling sandali ng matinding pagsisiyasat, pinakawalan ni Severin ang isang buntong hininga at sinabing, "Ngayon ay makalikha ako ng aking sariling proteksyon na banal na armas." Ang isang solong piraso ng flame gold at isang ugnay ng metal oro ay nagbigay ng isang mahusay na formula para sa isang mahusay na kalidad na kayamanan na espiritual. Sa karagdagang mga materyales sa pagpipino at ang kadalubhasaan ng isang kilalang manggagawa, maaari rin itong maging isang banal na armas na protection. Ang pagkakaroon ng 2 piraso ay higit pa sa sapat upang mag-spark ng inggit mula sa mga Supreme Paragon. Ito ay higit pa sa sapat para kay Severin na maggawa ng isang banal na protection na armas mula sa material na mayroon siya sa kamay. Ang kahalagahan ng mga banal na sandata ay hindi ma-overstated, dahil ang tanging mga tao na maaaring magkaroon ng mga ito sa kabuuan ng Blue Realm ay mga pangunahing mga sagradong lupain at mga sinaunang aristokratikong pamilya. Ang mga bilang na ito ay hindi hihigit sa 20 sa kabuuan. Ang mga puwersang iyon ay nagpigil sa kanila kung sakaling kinakailangan ito bilang isang huling paraan. Ang tanging oras na maaari nilang magamit ay kung ang kanilang sekta o ang pamilya ay nasa malapit na panganib ng pagkawasak. Sa mga kamay ng isang Paragon,
Ang mga banal na armas na proteksyon ay maaaring mapawi ang isang lugar na sumasaklaw sa libo-libong milya sa isang solong welga. Ang isang mas malakas na individual, tulad ng Supreme Paragon, ay maaaring magpayanig ng mga kontinente sa kaguluhan. Ang mga nakakagulat na mga bituin at pinapatay na mga araw ay mga gawain na lamang para sa mga banal na proteksyon na armas na ito, na idinagdag sa kagalakan ni Severin sa mga bagong kayamanan. Matapos ma-secure ang Flame Gold sa kanyang storage ring, sinimula ni Severin ang pagsusuri sa mga nilalaman nito gamit ang kanyang banal na pandama at nagsuot ng mas masayang pagpapahayag. Sa loob ay higit sa 20 magkakaibang uri ng mga sangkap na alchemical na pang-ikapitong baitang, kasama ang 28 baitang na ang pilak na damo ng buwan at espiritual na prutas. Iyon ang lahat ng mahahalagang sangkap para sa paggawa ng Paragon na tableta. Bilang karagdagan, nagkaroon ng kataas-taasang kasulatan ng oneness, isang diskarteng antas ng langit na maaaring magtulak sa isang tao patungo sa kawalang kamatayan. Mayroon ding 12-dosenang kilo ng metal oro na higit pa sa sapat upang pinuhin ng daan-daang mga kalidad na espiritual na kayamanan. Nagkaroon din ng Lumi Gold at Flame Gold na parehong katumbas ng mga yaman na pang-siyam na baitang. Sa mga mapagkukunang ito, tiwala si Severin na sa pag-akyat sa kaharian ng Royal Paragon sa hinaharap, at magkakaroon siya ng sariling banal na sandata upang maprotektahan ang sarili. Bukod dito, ang kanyang paglalakbay papunta sa Starry Sky Battle Space ay nakataas ng kanyang nakamit mula sa isang ikatlong antas ng Paragon hanggang sa isang walang kamali-mali na antas, isang hakbang lamang upang maabot ang ikalimang antas at mag-venture sa sagradong lupain ng Grundy 1 sa Midland. Kasama ang tatlong hindi kapani-paniwalang mga pamamaraan ng Stellar Punch, ang Chaotic Sword Shadow, at ang Lotus Fire, ang pundasyon ni Severin ay mas mataas kaysa sa karamihan sa mga Paragon. Ang nasabing mga mapagkukunan ay higit pa sa sapat para sa kanya upang magamit at makamit ang katayuan ng Royal Paragon. Malalim na huminga si Severin at sinabing, naiintindihan ko ngayon kung bakit napakaraming tao ang sumubok na makakuha ng pagpasok sa Starry Sky Battle Space at ibigay ang lahat upang masecure ang mga pagkakataong inaalok nito. Sa katunayan, kahit na ang pinakamaliit na pagkakataon sa puwang na ito ay maaaring magbigay daan para sa isang practitioner na gumawa ng maayos na pag-unlad. Ang mga tulad ni Severin ay walang mga isyu na maging isang Royal Paragon. Habang inalag niya ang kanyang ulo at tinanggal ang kanyang pag-iisip, bumangon siya sa kanyang mga paa at sinuri ang sinaunang palasyo. Wala nang ibang halaga, nagbago siya sa isang guhit ng liwanag at nawala sa abot tanaw. Higit pa sa Starry Ancient Palace ay hindi lamang isang nag-iisang nilalang na nakatago sa void tulad ng iniisip ng karamihan sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang komplikadong nabuo ng maraming mga sinaunang palasyo na nakalink ng magkasama. Ang bawat isa ay pinalamutian ng isang kalawakan na nakalagay sa mga dingding nito upang ipakita ang malawak na mga bituin sa kabila. Hindi mabilang na mga palasyo na pinagsama upang mabuo ang istruktura ng enigmatic. Bawat isa ay may hawak na sariling pangako ng pagkakataon. Habang lumipas ang mga taon at mas maraming mga individual ang nakapasok sa Starry Ancient Palace, malaking bahagi ng mga hiwaga nito ang nabanyag. Gayunman, may isang mailap na pagkakataon na nanatiling hindi naaabot, ang maalamat na oportunidad na umakyat sa immortalidad. Nagawa ni Severin na makakuha ng ilang kaalaman tungkol sa pagkakataong iyon mula sa Starry Token at sa Jade Slip na iniwan ni Old Wako. Ito ay isang patak ng tunay na kakanyahan ng isang immortal. Ang kakanyahang iyon ay nagkakaloob ng hindi maisip na kapangyarihan pagdating sa pagkakamit. Sa mga sandali ng matinding panganib, ang mga karaniwang practitioner ay kadalasang nagsusunog ng sarili nilang kakanyahan at gumagamit ng mga teknik sa pagtakas upang makaiwas sa mga humahabol. Ngunit ang kakanyahan ng isang tunay na celestial ay nagtataglay ng pinakabuod ng napakalakas na kapangyarihan, na mas malalim na nakaugnay sa mga pilosopikal na batas ng kalangitan. Ang pag-unawa at pagmaster sa mga batas na iyon ang susi sa pagiging isang immortal. Ito ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga practitioner sa pagdaan ng mga taon ang nahikayat ng hindi mapigil ang pag-asa na maging isang nilalang ng langit. Bagaman ang mga Supreme Paragon ay may habang buhay na umaabot ng 10,000 taon, iyon ay tila isang saglit lamang sa walang hanggang daloy ng panahon. Sa paglipas ng kanilang buhay,
haharap din sila sa kamatayan o muling pagkakatawang tao kung hindi nila makamit ang immortalidad. Daan-daan hanggang libo-libong individual ang pumili ng landas ng pagkakamit para sa nag-iisang layunin na maging isang mas mataas na nilalang. Sa harap ng tukso ng pag-akyat sa Celestial, hindi lamang mga Paragon at makapangyarihang practitioner ang nadadala ng ganitong sigasig. Kahit ang mga nakakatakot na Supreme Paragon ay maaaring maakit ng ganitong pangako. Sa kabutihang palad, ang Starry Sky Battlespace ay tumatanggap lamang ng mga practitioner na tumutupad sa dalawang kondisyon, ang maging isang Paragon at wala pang 35 taong gulang. Ang kakulangan ng alinman sa dalawang ito ay maglalagay sa mahiwagang larangang iyon na hindi kailanman maaabot. Habang itinataboy ni Severin ang mga kusang pag-iisip na pumapasok sa kanyang isipan, ipinagpatuloy niya ang paggalugad sa natitirang mga palasyo. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na karamihan sa mga ito ay naimbestigahan na ng mga nauna sa kanya. Matapos galugarin ng 12-dosenang mga palasyo, ang kanyang mga natagpuan ay halos walang halaga maliban sa ilang piraso ng metal oro, isang maliit na gantimpalang pampalubag loob. Habang pinag-iisipan ni Severin ang kanyang susunod na hakbang, isang kislap ang nakakuha ng kanyang pansin habang ito ay umangat sa kalangitan sa di kalayuan. Sa ilalim ng maliwanag at tila banal na liwanag, nakaramdam si Severin na tila malapit na siyang humarap sa isang kakilakilabot na kalaban. Napakalakas ng pakiramdam na iyon at halos hindi siya makagalaw. Nang inag ang kanyang kaluluwa, na para bang may isang kailaliman na nakamasid sa kanya, at tumindig ang kanyang mga balahibo. Tinitigan niya ang liwanag at nakita ang isang patak ng dugo na nababalutan ng magulong enerhiya. Ang patak ay nakagapos ng banal na kadena ng kaayusan at tila nakabitin sa kawalan. Nang masaksihan niya ang tagpong iyon, nanlaki ang kanyang mga mata at mahina niyang nasambit, maaari kaya itong patak ng tunay na kakanyahan ng immortal. Ang paglitaw ng gayong kakanyahan ay hudyat ng pagsisimulan ng oportunidad sa Celestial. Ang patak ng dugo ay malapit ng magpakita sa Starry Ancient Palace. Hindi mabilang na mga practitioner ang maglalaban para rito, at ang kanilang mga kapalaran ay nakabitin sa balanse. Si Severin man ay nakadama ng matinding akit sa tunay na kakanyahan ng immortal. Ang pagkuha sa patak na iyon ay magbibigay sa kanya ng mas malalim na pananaw sa mga batas ng kalangitan at magpapahintulot sa kanya na lampasan ang maraming hadlang sa landas patungo sa pag-akyat. Bago maging isang immortal, ang isang tao ay kailangang lumikha ng sariling landas. Ang paglalakbay na ito ay natatangi sa bawat isa, ngunit kakaunti lamang sa Blue Realm ang matagumpay na nakabuo ng sarili nilang landas at tuluyang nakaakyat sa immortalidad. Ang pagkakaroon ng isang patak ng tunay na kakanyahan ng immortal ay mag-aalok ng isang uri ng shortcut, na nagbibigay ng direktang pag-unawa sa mga batas ng kalangitan na nakapaloob dito. Bagaman hindi ito tunay na sariling landas, isa pa rin itong paraan ng pag-akyat. Walang sino man ang makatatanggi sa ganitong tukso. At tulad ng kanyang inaasahan, maraming mga tila kometa ang biglang sumiklab sa kalangitan at mabilis na bumagsak patungo sa tunay na kakanyahan ng immortal sa napakabilis na bilis. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos bawiin ang kanyang tingin, mahina na binulong ni Severin sa sarili. Ang pangwakas na siklab ng galit ay malapit na sa atin. Ang tunay na kakanyahan ng immortal ang magmamarka sa rurok ng lahat ng pagsisikap na iyon. Kapag ito ay nakuha, ang paglalakbay ng lahat sa loob ng Starry Sky Battlespace ay magtatapos. Ang susunod na pagbubukas ng lupain ay mangangailangan ng paghihintay ng isa pang siglo. Alam ni Severin na ang kanyang kasalukuyang perpektong yugto ng antas ng 4 na Paragon na pagkakamit ay hindi pa rin sapat upang harapin ang mga kalaban tulad ni Drake sa isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan. Bukod pa rito, ang Starry Ancient Palace ay hindi lamang tahanan ng mga tulad ni Drake at Wenzel. Naruroon din ang mga tagapagmana ng Paragon at mga banal na tagapagmana mula sa pinakamakapangyarihang puwersa ng Blue Realm. Karamihan sa kanila ay nagtataglay ng antas ng 7 Paragon na pagkakamit, habang ang ilan ay nasa rurok ng antas ng 6.
Ang makipag-agawan para sa ganitong inaasam na kayamanan sa gitna ng ganoong kakilakilabot na kompetisyon ay tila pagharap sa pinagsamang lakas ng buong mundo. Kahit pa hawak niya ang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan ng Wildfire Sky Soil Zenith at ang Royal Paragon Protective Charm, walang katiyakan ang tagumpay laban sa alinmang kalaban. Ang tunay na lakas ni Severin ay nananatili lamang sa antas ng 4 na Paragon. Iyon ang naglalagay sa kanya sa isang mahina na posisyon, at walang kayamanan ang kayang punan ang kakulangan sa pagitan ng mga antas ng pagkakamit. Ang mga tagapagmana ng Paragon at mga banal na tagapagmana ay pawang makapangyarihang individual. Hindi lamang sila higit sa kanilang mga kapantay, kundi kaya rin nilang harmony ng mga mas mataas pa ang antas kaysa sa kanila. Sinimulan ni Severin ang paglalakbay na ito na may malinaw na layunin, ang magtipon ng karanasan at palawakin ang kanyang pananaw sa gitna ng mga labanan ng walang kapantay na kasanayan. Ang ganitong mga sagupaan ay bihira sa labas ng Starry Sky Battle Space, kaya balak niyang sulitin ang pagkakataong masaksihan ang kakayahan ng mga nagmula sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Ang mga karanasang iyon ay magiging mahalaga kapag siya ay tumungo sa sagradong lupain ng Grundy 1 sa Midland. Sa matibay na pasya, umangat si Severin sa hangin at lumipad patungo sa liwanag. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang malawak na kawalan kung saan nakatayo ang isang napakalaking sinaunang palasyo na nababalutan ng liwanag na kulay bahaghari. Marami ng individual ang nagtipon sa paligid. Ang kanyang pagdating ay hindi nagdulot ng anumang paggalaw, sapagkat ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kamanghamanghang tanawin sa harap nila. Ang aura ng palasyo ay napakalakas na tila dinodiganan ang bawat isa ng bigat ng buong mundo. Ang pressure na iyon ay mapanganib para sa mga mahihino kung lalapit sila sa loob ng 200 milyang radius. Kahit si Severin ay huminto 100 milya ang layo, sa kabila ng pagiging mas malakas kaysa sa karamihan. Ang hindi matatag na espasyo sa loob ng nasabing radius ay nagbabanta sa sinumang papasok ng hindi handa. Ang mararahas na hangin at mga elementong puwersa na lumalabas mula sa hindi mabilang na mga spatial rift ay ginagawa itong isang mapanganib na lugar na lakaran. Maraming practitioner ang piniling manatili sa ligtas na distansya habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Pinili rin ni Severin ang pag-iingat kaysa sa pagiging padalos-dalos. Naupo siya ng naka-cross-leg at tahimik na ibinalik ang kanyang espiritual na enerhiya mula sa ligtas na lugar. Bagaman kaya niyang sumulong gamit ang kanyang antas ng 4 na Paragon na lakas, hindi niya nakita ang pangangailangang gawin iyon. Sa harap ng kawalang katiyakan ng sitwasyon, ang padalos-dalos na pagkilos ay tiyak na mag-aakit lamang ng hindi kinakailangang pansin. Habang siya ay nakapokus sa pagmumuni-muni, umalangaw ang mga bulungan sa hanay ng mga practitioner. Ang mga ilaw na bahaghari ay biglang dumaloy sa kalangitan na tila naghahayag ng pagdating ng isa pang pambihirang talento. Isang mabigat na aura ang bumalot sa bagong dating, na nagdudulot ng likas na takot na maihahalin tulad lamang sa pagharap sa isang mabangis na halimaw. Nakilala ni Severin ang tanda ng pagdating ng isang tunay na prodigy. Nang tuluyang magpakita ang anyo ng bagong dating, sumabog ang usapan sa gitna ng karamihan. Ito si Alfie mula sa lumulutang na banal na lupain. Hindi magtatagal darating na rin ang mga kinatawan mula sa iba pang 8 sagradong lupain at mga sinaunang aristokratikong pamilya. Isang kahihiyan na maaari lamang tayong manood mula sa malayo kahit alam nating hindi natin maaabot ang tunay na kakanyahan ng immortal. Iniisip mo ba talaga na sapat ang iyong munting lakas upang maagaw ang tunay na kakanyahan ng immortal mula sa kamay ng mahigit 100 antas ng 7 Paragon? Kabanata 2450. Lahat ng ito ay kanais-nais na pag-iisip sa iyong wakas, sabi ng isang tao. Si Severin ay nanatiling tahimik dahil ang kanyang pansin ay iginuhit sa masiglang talakayan sa paligid niya. Si Alfie ay naglabas ng isang nagliliwanag na aura, at ang kanyang kakilakilabot na presensya ay nagutos ng pansin. Kahit ang nakapaligid na espasyo ay tila itinulak sa gilid ng pag-crack. Sinulyapan ni Severin ang lumulutang na banal na tagapagmana ng banal na lupa at huminga ng malalim bago gumawa sa isang meditative na tindig. Sa paglipas ng oras, mas maraming banal na tagapagmana mula sa mga sagradong lupain at mga young master mula sa mga pamilyang aristokratiko ang dumating.
Iyon ang banal na tagapagmana ng Cain. At hindi ba si Gresham ay mula sa primordial na sagradong lupa? Mayroong 19 na mga prodigy sa kabuuan, kabilang ang mga kinatawan mula sa Great Flare at North Sea. Kabilang sa mga ito, nakita ni Severin si Francis na sinamahan ng ilang mga alagad ng Grundy I. Kinikilala ang pagkakaroon ni Severin, tumango si Francis bilang tanda ng pagkilala, at gumanti rin si Severin sa uri. Biglang bumangon si Gresham upang matugunan ang karamihan. Sumulyap siya sa mga natipong powerhouse at sinabing, natagpuan na ang tunay na kakanyahan ng immortal. Ang ilan sa mga prodigy ay nagsimulang pag-isipan ang sinabi niya habang ang iba ay tumango sa kasunduan. Ang isang perpektong yugto ng 4 na Paragon ay hindi dapat maging karapat-dapat sa isang kumpanya. Ang paligid ay lumaki ng mas masikip. Kahit ang mga practitioner tulad ni Severin ay walang malaking banta kay Gresham at sa iba pa, ang tunay na kakanyahan ng immortal ay naging focal point para sa 20 o higit pang mga prodigy doon, at marami ang nadama na magiging isang kahihiyan kung magtatapos sila bilang pinsala sa collateral. Ang panukala ni Gresham na esil ang 100 milya na radius ay nakakuha ng malawak na pag-aproba, lalo na mula kay Drake ng Dragonoids. Sumulyap siya kay Severin at iginiit, sumasang-ayon ako kay Gresham. Tanging ang mga banal na tagapagmana at kinatawan ng mga pangunahing sagradong lupain at pamilya ay dapat makipagkumpetensya, at nangangahulugan lamang ito ng 19 sa atin. Ang natitira ay hindi dapat mag-abala sa pag-aaksaya ng kanilang oras. Si Severin ay tumingin ng mabuti sa hitsura ni Drake at naunawaan ang mensahe. Sa mga mata ni Drake, si Severin ay hindi sapat na karapat-dapat upang makipagtalo sa tabi ng mga piling tao na Paragon at tagapagmana para sa tunay na kakanyahan ng langit. Pagkatapos ay pinipigilan ni Severin ang kanyang mga kamao at binulong sa sarili, "Sira ka. Masisira ko na ang pagmamalaki mo sa lalong madaling panahon." Samantala, tumango sina Gresham at Alfie. Itakda ang pormasyon upang pigilan ang sinuman na magnakaw sa panahon ng ating labanan. Sumasang-ayon sila. Sa karamihan ng mga prodigy na nakapaligid, mabilis na na-manipulate ni Gresham at Drake ang Void at pinagsama ang isang kakilakilabot na pormasyon na sumasaklaw sa 100 milya na radius. Ngumisi si Drake kay Severin at lumakad siya sa pormasyon na sinundan ng iba pang mga banal na tagapagmana. Sa pagpasok ni Francis, siya ay walang magawa kundi sumulyap kay Severin at naiparating sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, "Kakaunti ang magagawa natin para sa okasyong ito. Ang kompetisyon para sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan ay mabangis, at kahit na wala akong maraming pagkakataon sa tagumpay sa aking kasalukuyang lakas." Tumango si Severin sa pag-unawa. "Huwag mag-alala, lahat ng pinakamahusay, at ma-secure mo ang tunay na kakanyahan ng immortal.